Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan. Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroroon ay mapagpalang buhay at pagpalain tayo ng pong may kapal, bigyan tayo ng mahabang buhay, masaganang araw-araw. Sensya na kayo mga kaibigan. Ano ba yung may update natin ngayon? Kasi sinasalanta ng ng bagyo ang southern part ng Pilipinas, lalong-lalo na sa Bicol. Ingat mga kaibigan, mga kababayan. Bigyan lang natin ng reaction tong yung kay Sekiyama na yung handa na mataniman ng kaso, yung hinanakit niya doon sa mga pangyayari sa loob ng NBI, sa loob ng Cybercrime Division ng NBI. Hayop kasi to si Victor eh. Hayop yan eh. Oo, Victor, hayop ka. Para ka walang pamilya. Pangako mo kay boss, 3 to 4 days ilalabas siya kasi na lang siya eh. Na sensational siya. Tapos sinabi mo na media, hindi siya pwedeng pakawalan agad-agad. Yun yung pangako ko eh. Diba? Tapos pagkatapos mo makuha yung pera, hindi mo naman tinupad. Yun mga kaibigan, bigyan natin ng reaksyon yung matapos mong makuha, Victor Lorenzo, yung pera, yung pangako mo, hindi mo naman tinupad. Bakit ganun? Kasi nakaplano na yan, yung tanim kaso na gagawin ninyo kay Apo Francis Leo Marcos. Gusto nyo lang mapiga palalo yung tao, gusto nyo lang kasi nakita nyo na may pera. Hayop ka, di ba? Hayop ka, Victor. Kasuhan mo na ako, putang ina mo. O, dagdag mo pa yan. Hayop ka eh. Pero ngayon, ilang buwan na yung amo ko doon sa loob ng kulungan. Tagal na. Di ba? Pero yung pangako mo, ang liwanag eh. Lalabas ka rin dito, kapsat. Sandali lang to kasi sensational ka kasi. Diba? Yung amo ko naman, sige, okay lang. Nagtatalo pa nga sila ng abogado eh. Sabi na Tony, huwag ka maniwala dyan, pinapaikot ka nila. Alam ko na yung mga ganyang Yun mga kaibigan, nagbigay pala ng advice si Attorney Vestido Caroche. Na kasi nga, kabsat, kailukanuhan niya, kaya mabilis siya nagtiwala. So at least ngayon, alam na ni Apo Lakay na kahit kailukanuhan mo, pagdating sa pera, mag-iiba ang nito, gagamitin ka talaga. Mas pinapanginoon nila ang pera kaysa sa kapwa nila, kailukanuhan. Pera kasi mga kaibigan. Pero hindi, nagtiwala sa'yo yung amo ko. Yung nagtiwala kasi. Putang ina mo, Victor! Putang ina mo! Putang ina mo, alam mo kung makikita kita ng personal, Victor, puking ina mo, walang sali-salita, babasagin ko yung mukha ko kasabay ni Inday Marino. Putang ina mo, ganyang kagalit! Putang ina mo! Putang ina mo, tuwing maaalala ko yung boses mo, puking ina mo. Hayop ka. Diba sabi mo, 3 to 4 days lang palalabasin mo si boss? Pero ilang buwan na, putang ina mo, kung ano-anong kaso ang sinasampa mo. Wala akong pakialam, puking ina mo, Victor. Wala akong pakialam kahit kasuhan mo ako, putang ina mo. Ilan yung mga kaibigan? Tayo, bilang FLM supporter, FLM family, tagos na tagos sa puso natin yung hinanakit ni Sekiyama. Kasi yan din yung hinanakit na nararamdaman natin sa nangyari sa ating Francis Leo Marcos, ang ating pandemic hero. Kaya talaga lalo tayong magpadami pa tayo at ipaglaban natin
si Francis Leo Marcos. Tuloy natin mga kaibigan. Ina mo, Victor, mamatay ka ng hayop ka. Yung ginawa mo sa amo ko, yung pagbibigay mo sa kanya ng pagpaapa-asa mo, putang ina mo! Shit. So yung ano mga kaibigan, parang ano na to eh. Parang kaugalian na nila to na ano, na para maglabas ka ng pera, para may makuha silang pera sa'yo, ang style nila ay paaasahin ka nila. Isipin nyo mga kaibigan, 4 na araw na nandoon sa opisina. Kung talagang may kaso, dapat nasa jail ka agad naka-detain. Di ba? Bakit kailangan pa nilang pag-stayhin sa opisina? Ano yung dahilan, di ba? Gaya nga yan yung kahapon na sinabi ko, di ba? Bakit yung senaryo nung mga nagbibenta ng fake na gold bars? Bakit yung senaryo kapareho mga kaibigan? Pinag-stay din muna sa opisina. 'Di ba? Hangga't makuha nila yung pera. Bago ka nila, pag nakuha na nila yung gusto nila, hanggang doon na lang yung makukuha nila. Nakahalata ka na, papangakuan ka, pero hindi nila tutuparin. O 'di ba, napakasamang practice mga kaibigan. Hindi dapat ganyan ang pagpapatakbo ng batas o pagpapatupad ng batas. Kaya yun ang dapat na ipaliwanag nila eh. Bakit kinakailangan nila na kunin yung 2 milyon at yung panibagong 2 milyon, yung Attorney Glenn daw ang pangalan eh. Bakit kailangan pang... Ngayon, mga tabobawayo. Bakit kailangan pa, ngayon, diba? sabihin sa akin na naglolo ko o nagbibiro ako. Ha? Ngayon yung sabihin sa akin na scripted lahat ng ginagawa namin. Dahil sa putang inang lalaki na to na sumira sa buhay ng amo ko. Tama mga kaibigan. Putang ina mo, pati yung pambayad ng bigas, pambayad ng kalabasa, yung 3 truck, ha? Dahil sa kahayupan ninyo, dahil sa pagiging ganit ninyo, mga putang ina ninyo. Diba mga kaibigan, no? Sino bang hindi makakaramdam kung gaano kaseryoso itong hinanakit ng ating Sekyama? Di ba? Pambayad ng bigas, pambayad ng kalabasa na itutulong sa mga tao. Bakit nila kinuha? Di ba? Yun yung point doon eh. Bakit nila kinuha? Walang boses ang amo ko. Hindi niya kayang ipagtanggol yung sarili niya sa lahat ng mga pinataw ninyo na kaso sa kanya na wala namang katotohanan. Ganyan kayo kahayop. Sa pangunguna mo, Victor Lorenzo, putang ina mo. Narit! Isipin nyo mga kaibigan, yung ginawa nila kay Apo Francis Leo Antonio Marcos, tinatadtad nila ng kaso. Yung talagang lahat ng klase ng kaso. Kahit anong kaso, basta lahat ng gusto mag-complain, ginagawa nila ng paraan para maayos yung mga papeles at maisampa sa korte. Hindi ba mga kaibigan? Isipin mo, nung kaharap ni Victor Lorenzo, si Francis Leo Marcos, yung sa loob ng 4 na araw na yun na andun sila sa opisina, doble kara ito mga kaibigan. Pagkaharap si Apo Lakay, maganda yung sinasabi niya. Kasi nga hindi pa siguro nila nakukuha yung kabuuan ng gusto nilang makuha. Pero, nagpapa-interview pala ito dun sa media. Yung mga araw din na yun mga kaibigan, di ba? Pa-interview kay Erwin Tulfo, pa-interview kay Deo Macalma, o kung kani-kanino pang mga kani-kanino pang mga reporter. Di ba? At least ngayon, nailabas na si Sekyama yung hinanakit niya. Makikita natin talaga mga kaibigan kung anong kulay ng budhi meron itong si Victor Lorenzo na ito. Tuloy natin mga kaibigan. Pirinig mo ako? Ganyang kakademonyo. Putang ina mo. Hindi ko nga alam ba't nabubuhay ka pa, putang ina mo eh.
Tapos sasabihin ninyo na masama yung amo ko, scammer. Pero putang ina mo, pakulit-kulit kong naririnig sa'yo, ha? Huwag mo pansinin yung mga ano, yung mga basher, kabsat, kasi hindi naman totoo yung mga ano. Diba? Ganyan ka kahayop, Victor. Diba? Sobrang stupid mo. Putang ina mo. Sinayang mo yung ano mo. Sinayang mo yung posisyon mo. Ha? Kita mo mga kaibigan, no? Magtatawagan kayo ng kabsat. Isang salita kayo, kabsat. Pero pagdating sa pera, walang kabsat-kabsat. Parang ganun. Ganun na nga talaga yung nangyari. Pagdating sa pera, di ba? Hindi ko talaga maintindihan mga kaibigan kung paano nangyari yung ganun na ano eh. Na bakit kailangan nilang i-extort pa yung tao kung tataniman din lang naman nila ng kaso, di ba? Doble yung ano, dagok na ewan ko mga kaibigan. Talagang ano, meron talagang ano, mabigat na tao na nasa likod nito. Meron pa simple na malaking tao na kumikilos para ibaon ng ibaon si Francis Leo Marcos. Ito yung isang matinding tao na malalim ang galit kay Francis Leo Marcos o malalim ang pagkaigit niya kay Francis Leo Marcos. So napakademonyo nung tao na to o nung mga taong ito o nung mga politikong ito. Kaya mga kaibigan talagang ano, dire-diretso lang tayo. Hanggat si Francis Leo Marcos ay hindi nakakalaya, magparami tayo na magparami ng bilang natin para sa 2022. Iparamdam natin sa kanila yung bilang natin bilang FLM family. Bilang isang mabubuting tao na nakakita ng wasto sa mga ginawa ni Francis Leo Marcos. Hindi nila mapapasinungalingan ang kabayanihang ginawa ni Francis Leo Marcos. Those evidences of heroic acts of Francis Leo Marcos is digitally naka-record mga kaibigan. At kitang-kita natin yung kabayanihan na ginawa niya. Tuloy lang natin mga kaibigan. Ang swerte ko, no? Kasi malaya akong nasasabi ko yung saloobin ko. Eh. Mas maganda na to, at least mailabas ko. Diba? Total maaangas naman yung mga bata mo eh, diba? O, parang maramdaman mo, ha? Kung hanggang saan na yung sagad, sobrang sagad na, putak na mo hanggang buto yung galit ko sa'yo. Ha? Dahil, alam mo, ayokong ano eh, ayokong i-throwback, ayokong balikan yung yung boses mo, ha? Pero tuwing maaalala ko, putang ina mo, Victor, yung mga pangako mo sa amo ko, dun pa lang eh. Kabsat, eto na yung 3 passport mo. Kabsat, legit lahat ng passport mo, okay sila lahat, Kabsat. Walang problema. Na-check ko na, okay na. Kabsat, yung mga, ano mo, yung mga papel mo, okay na lahat. Kabsat, okay na yung ganito, ganyan mo. Kabsat, pasensya ka na ha, hindi kita mapapalabas ngayon kasi sensational ka eh, na media ka eh. Diba? Yun nga nakakapagtaka pa mga kaibigan eh. Talagang magtataka ka eh. Bakit nung kasagsagan ng pagtulong ni Francis Leo Marcos sa bayan, wala man lang ano, mainstream media na kung saan siya namimigay, pwede naman sila doon ibibidyohan nila, o eto si Francis Leo Marcos, o namimigay ng tuni-tuni lahat ng bigas, o merong isang media na sumusunod, o nagpadala ng tulong doon kay Jolo Rebella. Ito yung video. Wala man lang ganun mga kaibigan. Pero nung time na inimbitahan siya ng NBI, di ba? Magtataka ka. Lahat ng network nandoon. So, siguradong may tumawag doon sa mga network na magpadala kayo ng mga reporter dito at meron tayong huhulihing tao na ganito, ganyan. Yung kagad ang
So, siyempre, mga media man yan, tawag kagad yan sa ano, yung mga boss na yan, usap-usap kagad yan yung mga media man. O may huhulihin daw na tao, ganito. Ganito pala to, ganyan-ganyan. Kailangan itong ma-media para lumabas lahat yung mga ganito-ganyan. Yung mga, kasi scam yung ano nila eh. Yung sinasabi nila dito eh. Pero, hindi naman totoo yun mga kaibigan, di ba? Alam naman natin eh. Kita naman yan eh. Di ba? Ina mo, tuwing maaalala ko yun. Tuwing maaalala ko, Victor, promise. Yung bawat buka ng bibig mo. Tuwing maaalala ko yung putang ina. Awang-awa ako sa boss ko kasi alam mo yung reaction ni boss? Alam niyo kung ano yung reaction ni boss? Ha? Yama, Attorney Johnny, nakausap ko na. Kaibigan natin sila. Mabait sila dito. Mga Ilocano sila, mabait sila dito. Mabait sila dito, kaibigan natin sila. Mga kalbas na daw tayo. Pag-antay lang tayo kasi sensational daw yung kaso na media daw. Ganyan. Putang ina ninyo. Bakit eh? Ano yung sensational yung kaso? 2006 pa. Hindi naman si Francis Leo Marcos yung may-ari ng kaso. Ang pinagbasihan lang nila dito mga kaibigan ay yung sinabi ni Francis Leo Marcos sa kanyang live na I was once Norman Mangusin and now I am Francis Leo Antonio Marcos. Yun lang yung dahilan ng mga kaibigan. Yun lang yung naibutas nila na ito wala namang pagkakakilanlan itong ano, yung Norman Mangusin na akusado doon sa human trafficking. So pwede nila libre nilang karga ito kay Francis Leo Marcos without due process, without investigating deeply kung sino talaga tong ano Norman Mangusin na may-ari talaga nung human trafficking case na yun. Kasi ang napakalabo naman na si Francis Leo Marcos gagawa ng isang human trafficking. Ano, meron ba siyang agency? Nagre-recruit ba siya? Naghahanap ba siya ng mga tao na ano? Wala naman sa kalidad ng pagkatao ni Francis Leo Marcos ang papasok sa ganitong small time na ano. Small time syndicate lang yan mga kaibigan eh. Yung mga recruiter na ganyan eh. 'Di ba? Napakasakit talaga mga kaibigan. Kaya yung mga tao na sumusuporta kay Francis Leo Marcos talagang deeply we are hurt for what is happening to Francis Leo Marcos. So, ano si David Ilagan, di ba nagsasalita pa? Yung gaya ng sulat niya sa Google na ano, may nababanggit siya, 18 kaso pa yung mga isirampa nila, pero mga ghost complainant ito, yung mga pinilit ito na mag-complain. Dahil din yung araw mga kaibigan, merong isang kakanta dyan, merong isang magsasabi dyan na may tumawag sa akin na ganito, ganyan at pinipilit na kong kasuhan si Francis Leo Marcos. Isa rin magiging testigo yun mga kaibigan sa kahayupan nitong mga tao na to. Yung pinaasa yung amo ko. Tapos, maririnig-rinig namin. Ha? Nagpapa-interview ka pala kung saan-saan. Kaya Tulfo, kaya Deo. Sino-sino. Di ba? Pati nga international eh. Iba pala yung sinasabi mo. Biruin mo kung gaano ka kahayop, kung gaano ka kademonyo. Pagkaharap, iba yung mukha. Diba? Pagkatalikod, iba rin yung mukha niya. Doble kara. Sobrang sakit pagka naaalala ko yung boses ni Victor. Biruin mo yung pangako niya na ano lang to, 3 to 4 days lang to. Palalabasin ka na namin. Diba? Kasabay nun yung pera sa loob ng bag. Yung abogado na inutusan mo, Attorney Glenn. Diba? Ayun. Yung kumuha, pumikap na 2 milyon. Ayun. Plus yung 1 milyon. Ayun, may 1 milyon pa, 5 milyon. Nakinabang kayo. Saan kaya nila dinala yung pera na yun mga kaibigan? Pero hindi ko na idadamay, syempre. Yung mga maliliit na tao, Ko, mga tauhan ni Victor. grabe. Kasi si Victor lang naman yung ano eh. Siya yung Totoong talagang kaganapan yan mga na- kaibigan. Yung lahat eh. Tsaka siya yung ulo. Diba? Naku, kung sa Mindanao mapupugutan ng ulo to Takutin ron. niyo ako na, oh maganda ka na ng pampiyansa mo. Putang ina! Kahit wag na.
Ha? Kahit bulukin nyo na lang ako sa kulungan. Kasi alam ko naman, padadalan ako nila nanay, padadalan ako ng pamilya ko. Di ba? Ng masasarap na pagkain. Basta palabasin nyo lang yung amo ko. Di ba? Total, sanay naman kayo sa ganyang gawain eh. Justice for Palabasin Francis nyo na lang yung Leo amo ko, Marcos. ano lang ipalit nyo doon. Di ba? Kasi yung amo ko pagka nasa labas, pwede pa naman siya kumuha ng ibang sekretarya. Diba? Pwede pa siya kumuha ng ibang tauhan, pero tuloy ang pagtulong sa taong bayan sa mga nangangailangan. Diba? Ako, pwede naman ako, malakas naman ang ano ko eh, pwede ko naman libangin yung sarili ko sa loob ng kulungan eh. Diba? Nakikita mo yun, Victor? Ha? Kasi nga hayop na to si Victor eh. Tapos susundan pa ako ng mga utang inang mga Tabobo Warriors na to. Yan pa mga kaibigan, isa pa yung mga yung mga Tabobo Warriors na yan mga kaibigan. O di ba? Bakit sila merong mga dokumento, meron silang kopya ng mga Dahil talaga may makinarya ito mga kaibigan eh. Yung politikong, yung taong malaki na nasa likod nitong ni Vic Lorenzo, malamang meron pang nasa likod dito na mas malaki na nagdidikta dito ng sikreto mga kaibigan. Mga sikretong yan. May kausap ito na tao ng malalaking tao. Ganun yan mga kaibigan. Siyempre malalaking tao, pag magpapagawa ng ganyan, marami pang dinadaanan yan para maiparating yung mensahe dito, para iwas sila. Dahil talaga mga kaibigan, sensational talaga itong nangyari kay Francis Leo Marcos mga kaibigan. Isipin ninyo mga kaibigan, wala man lang ni isa sa news o sa mga balita na nagpupunta ron na nagko-complain. Sinabi ni Rapi Tulfo kung meron na agrabyado si Francis Leo Marcos o kung merong na scam si Francis Leo Marcos malaya kayo pumunta rito sa Action Center ng TV5, o di ba? Wala naman nagpunta mga kaibigan. Tapos yung pinalabas ni David Ilagan na yung sulat niya ron sa YouTube na merong 18 kaso. So ito mga kaibigan, yung mga tinarabaho nila, yung mga taong pinilit nila na magkaso. Siguro binayaran nila para magkaso. Tapos siguro magkakapera ka pa dyan pag nagkaso ka, ganito, ganyan, ganyan. Kaya yung mga kaibigan kung nang scam si Francis Leo Marcos, imposibleng walang taong lalabas. So isa lang yan na isang kaso lang yan, large scale estafa. Isang kaso lang yan. Maraming biktima. Pero ang ginagawa nitong mga to, hinihimay-himay nila kahit na sino, kahit yung mga ex, yung mga ganyan, yung mga ganito. Sige, kasuhan mo ganyan. Kasuhan mo ganyan, tadtarin ng kaso. Ang ganyang kasama mga kaibigan. Ganyang klase yung character assassination na ginagawa nila kay Francis Leo Marcos. But I strongly believe God is on our side. We will defend Francis Leo Marcos and we will continue believing in the good acts of Francis Leo Antonio Marcos. Hindi mababago yan mga kaibigan. Hindi mababago yan. Alam mo, ang sarap, eto si Victor, masarap tong mamit ng personal. Oo. Di ba sanay ka naman sa tanim kaso? Yun, tanim Gawin kaso. mo na sa akin. Oo. Pero mga kaibigan, ingat na ingat yung mga yan kasi sensational na ngayon sa media, sa social media. Mas marami na nga nanonood ngayon kaysa doon sa mga kaysa doon sa mga mainstream media na lahat ng OFW, almost 90% nakatutok dito kay Francis Leo Marcos. Alam ko yan mga kaibigan. Maraming chapter. Ako, member ako ng FLM Canada chapter. Ganyan mga kaibigan. Tuloy natin. Pero susiguraduhin sa'yo, Victor, putang ina mo, malalaman ng buong mundo kung gaano ka kahayop. Kung gaano ka kademonyo. Kung gaano ka kaganid. Kung anong klaseng pagiging extortionista kang hayop. Ang bigat nun mga kaibigan, kung gaano kakaganid
at kung gaano ka ka-extortionista. Mabigat na katotohanan mula sa ating butihing Secretary Yama. Dahil hindi lang naman yung amo ko ang naganyan mo eh. Naku, maglalabasan pa yan mga kaibigan. Pag nasampahan na to, na-aresto to si ano. Diba? Meron na lumabas na isa, di ba? Yung sa ano, diba? yung sa matanda. Putang ina mo pa ulit-ulit, Victor. Ha? Putang ina mo, segundo ng buhay mo. Diba? Kasi putang ina mo eh. Pagkatapos mo makuha yung pera ng amo ko, ha? Na hindi mo naman pinaghirapan. Yun. Ha? Tinupad mo ba yung pangako mo sa kanya na palalabasin mo siya sa loob ng 3-4 Yun ang racket. Wala. Yun ang budol Diba? nila. Walang natupad sa mga pangako mo sa amo ko. Pero yung amo ko, alam mo yung batang ano, pinaasa ka na, oh, ibibili kita ng candy ha, dyan ka lang. Kasi nga, unang kaganapan ito. Siyempre, masasyak ka mga kaibigan. Alam mo namang wala kang kaso. Alam mo namang yung optometry law lang yung na-violate mo. Tapos, bigla magkakaroon ka na kung ano pang kaso. Grabe. Diyan ka lang ha, FLM. Francis, diyan ka lang ha, ibibili kita ng candy. Bibili kita ng lollipop. Pagbalik ko, ha, pagbalik ni Kuya Victor, meron ka ng candy. Tapos putang ina mo, inabandona mo yung amo ko, tapos tinatagtad mo pa ng kaso, ganyan ka. Yun. Ha? Yan ka, Victor. Kaya putang ina mo, segundo ng buhay mo. Kaya mga kaibigan, di ba, balikan natin yung ano, yung itong si Inday Marie, di ba? Kung saan-saan lugar pumunta ito para maghanap ng ano, yung pwedeng magdemanda kay Francis Leo Marcos. Kung sino-sinong tao yung mga kinakausap nito ni ano, ni Inday Marie. Ibig sabihin, nautusan si Inday Marie na puntahan to, hanapin to, puntahan ito, ganyan-ganyan. May budget yan mga kaibigan. Hindi kikilos yung Inday Marie na yan. Wala namang pera yan para pumunta kung saan-saan. Balikan nyo yung mga unang ano, mga ano nito ni Inday Marie. Marami yan mga pinagpupuntahan. Naghahanap ng ano. Meron pa yung in-interview na ano eh. Yung ano, hindi naman pala ano. Yung pati sa Nueva Ecija, yung Francis Mana Marcos. Hindi ako matatakot sa'yo. Ha? Hindi ako matatakot sa'yo, Victor. Ang ina mo, nakita ko kung gaano ka kahayop eh. Ha? Hindi ka nakakatakot. Hindi ka nakakakilabot, Victor. Nakakapandiri ka. Kasi hayop ka eh. Demonyo ka eh. Diba? Sobrang kawawa si boss. Kuya, papatay ako ng ilaw. Sobrang nakakaawa si boss. Dahil napunta siya sa mga katulad ditong hayop, demonyo. Ito yung mga buhay na demonyo eh. 'Di ba? Mga nagkatawang lupa lang, pero mga demonyo. 'Di ba? Putang ina mo, paano mo na-attain, no? Ano kaya yung ginawa mo dun sa pera mo na nakulimbat mo sa amo ko? Ha? Ano kaya yung ginawa mo? No? Siguro bumili ka ng bagong ano, no? Mga taong pinamamahayan. Mga taong pinaghaharian ng mga demonyo. Yan yung mga taong ganid sa pera, mga kaibigan. Totoo yun. O baka naman pinapaktipakihan ninyo. O baka yun naman yung ginamit mo para doon sa mga itatanim mong kaso. Oops! Yun na nga mga kaibigan. Galing na siguro dun yung budget ni Inday Marie. Na ano, panggastos kung saan-saan yung mga ganito, ganyan. Malamang yan. Yun na nga yun. Sa amo ko. Diba? Diba? Kasi hayop ka, Victor. Ang ina. Sabi ko naman sa iyo eh, diba? Tantanan ako ng mga Tabobo Warriors. Yan putang inang Mike Cervera na yan. Yang Inday Marie na yan. Sino ba yung mga yan? Sino ba yung mga yan? Mike Cervera? Sino ba yung mga yan? Ha? Sino ba yung mga Tabobo Warriors na yan?
Mga panirang puri. Wala namang bilang yung mga yan eh. Di ba? Kanino ba nang gagaling yung mga pinahawakan nilang papel, yung mga pinagmamalaki nila? Hindi ba sa loob din naman ng opisina mo? Yun. Biruin mo kami dito ha. Kami dito na napakarami naming kopya. Hindi ako naglalabas ng mga legal, ng mga papel. Pero yung mga Tabobo Warriors na wala namang kinalaman, hindi naman sila na-scam. Diba? Hindi naman sila naloko, hindi naman sila na ganito, ganyan. Diba? Kaya putang ina mo, Tor, wala akong pakialam kung hindi kami lumabas sa mga dambuhalang media. Dahil dito sa YouTube, ha? Dito sa YouTube, ha? Dito kami nagsimula eh. Ha? Dito kami pipitik. Dito ako pipitik. Dito ko sasabihin lahat ng mga kahayupan mo. Dahil isa kang hayop. Ha? Isa kang animal. Victor Lorenzo. Anak ng teting. Paano pa kaya nakakatulog yung mga klase ng mga taong ganito, ano? Isipin nyo, nag-aral, napunta sa mataas na posisyon, tapos ginagamit yung resources ng gobyerno para mag-extort. Naku, kailangan nito talaga maidala sa korte, mga kaibigan. Kailangan ito talaga, korte ang makapaghatol dito dahil sa social media, inahatulan na ito, mga kaibigan. Kaya putang ina, nag-aantay talaga ako sa karma eh. Ang tagal ng karma. Alam ko kasi digital na yung karma ngayon eh. Pero hindi ko alam kung bakit hindi mo pa ano eh. Hindi ko pa maramdaman. Sobra eh, na TV FLM, kinuwartahan nila ang amo ko. Diba? Tsaka ito yung maaalala ko talaga. Napakasakit na salita nyo yun, mga kaibigan. Kinuwartahan nila si Apo Lakay natin. Kasi hanggang ngayon eh, kaya ayoko nga magkukwento ng ganyan eh. Ayoko talaga kasi naaalala ko, napakasariwa sa utak ko. Tuwing maaalala ko yung putang inang nandun kami sa loob ng NBI. Yung mga salita nito, putang inang Victor Lorenzo na to, naaano ko eh. Talagang, alam mo yun, yung talagang nawawala talaga ako. Hindi ko mapigilan. Yun nga talaga, mga kaibigan, yun talaga yung style ng mga extortionist, ganon. Habang hawak ka nila, siyempre hindi ka muna nila ididiretso sa loob ng kulungan. Kasi marami pa silang gusto na kunin sa'yo. Ngayon, pag nakuha na nila sa'yo yung gusto nila, o alam nilang hanggang doon na lang yung makukuha nila, hanggang doon lang yung mapipigaan nila. Kasi siyempre, bawat araw na lumilipas, yun nakakapag-isip-isip na rin yung biktima nila. Sarap basagin ang mukha nito. Putang ina. Tapos meron pa yan eh. Meron pa yan linya si Victor eh, nung umiinom kami doon. Sabi niya, dalawa lang naman ang pagpipilian mo, pre. Dalawa lang. Ganyan-ganyan pa siya. Bida-bida siya. Nakapaikot kami na gano'n, yung mga taga-MBI. Kaibigan ka o kalaban ka? Pag kaibigan ka, okay tayo. Pag kalaban ka, Ito naman yung mga pampapaikot nila, mga kaibigan, ano? Habang hindi pa nila nakukuha yung gusto nila, marami silang mga taktikang salita na ano. Siyempre, ano doon ka pa sa loob ng opisina eh. Bakit naganap yung nasa loob pa ng opisina? Bakit ganun yung prosesong ginagawa nila? Diba? Yun ang tanong dyan, bakit ganung proseso yung pinagdaanan? wala. Diba? Ganon. O di syempre, ang ano lang din ng boss ko, ang pagkakamali lang din ng boss ko, sa ano ko ha, kasi ako sanay ako sa mga, alam mo yun, yung mga ganitong, hindi na bago sa akin to dahil ako dati, nagpapakulong ako, meron pa nga ako kaso ng qualified theft eh.
Yung dati naming tauhan, na ninakawan kami, na pinagkatiwalaan namin hanggang ngayon na nakakulong. 7-8 taon na silang nakakulong. Dahil kalahating milyon lang yun, ha? Hanggang ngayon, pinagbabayaran nila yung kasalanan na ginawa nila sa atin. Ito putang inang Victor Lorenzo na to, nung sinabi ni boss na, Kabsat, kasi si boss pag kausap mo yan, malambing yan na mahina ang boses. Kabsat, alam mo, first time ko yung maganito ko, hindi ako ano. Tapos yung maaalala ko na umiiyak yung amo ko, nagtatanong siya sa sarili niya. So yun, pinagsamantalahan sila. Doon sila lalo nang kakuha ng ano, yung nagsalita si Apo Lakay ng Kabsat, first time ko ito. Hindi niya akalain na mangyayari sa kanya tong bagay na ito. Doon nila ngayon sinamantala. Ano ba nagawa ko? Bakit ako nandito? Yun nga eh. Namigay lang naman ako. Yun ang ipinaglalaban natin. Kung bakit nila tinaniman ng kaso si Francis Leo Marcos. Tumulong lang naman ako. Alam mo yung hindi kami natutulog sa loob ng NBI? Kasi nagkakwentuhan si boss, si attorney. Yung mga awa ko sa kanya kasi Kaya believe din talaga ako kay Attorney Vestido eh. Hindi niya talaga iniwan si Francis Leo Marcos doon kasi kitang-kita ng mga mata ni Attorney Vestido lahat ng kaganapan doon kung paano nangyari nawala yung pera. Siguradong kitang-kita ni Attorney Vestido yan. Sa circle of friends ng mga lawyers, siguradong napapag-usapan na ito. Sa circle of friends ng mga lawyers, napapag-usapan na to. Lalo na sa brotherhood ng mga lawyers. Siyempre, mag-i-spread out to sa kanila. Alam na nila yan. Malalaman nila yung katotohanan ngayon. halatang-halata mo kay Boss FLM na hindi talaga siya sanay na makulong. Hindi siya sanay ng ganon. First time niya talaga. Tapos yun pa nga yun yung pagkakamali niya. Na inamin ni Boss na, Kabsat, first time ko yung maganito, hindi ako sanay na ganito, hindi ako, alam mo yun? Kaya itong mga kinang inang kong Victor Lorenzo na to, naglakas loob. Diba? Kasi alam nila na masisindak nila si Boss. Pero putang ina, kung pinayagan lang siguro ni Boss na ipaglaban siya ng abogado niya, ni Atty. Jody, kung pinabayaan niya lang na manahimik siya, hindi siya magsalita, kundi yung abogado niya. Kaso hindi nang ibabaw kasi kay Boss yung tiwala. Yun nga kasi nga, yung Kabsat, yung kaisang salita, nagtiwala siya na maigi. Kasi siyempre, wala kang kaalam-alam eh. Ang alam mo lang, relax ka lang dahil yung optometry law lang yung Pero, bakit nila pa rin inaresto si Francis Leo Marcos doon sa optometry law kung meron ng deceit order? Hindi ko naiintindihan mga kaibigan personally kung ano pa yung ibig sabihin ng deceit order. Pero parang ang ibig sabihin nun, wala nang valid yung yung kaso na yun or natuldukan na yung kaso na yun. Hindi ako sure mga kaibigan kasi hindi ko pa nababasa yung ibig sabihin ng deceit order. So hanggang dun lang muna tayo sa deceit order kasi hindi ko naman talaga naiintindihan pa. Lalo na kababayan niya, Kabsat, Yung Ilocano. kababayan, Ilocano. Lahat sila doon Ilocano Nangibabaw yung tiwala niya doon kay Victor Lorenzo. Yun lang yung pagkakamali talaga ni Boss. Na nagtiwala siya dito sa hayop na Victor na to. Pero kung pinabayaan niya yung abogado niya, siguro, no? Huwag tayo, ayoko sisihin yung amo ko, pero yun yung nakikita ko Yung pagiging mababang loob ni Boss, yung pagkasinabihan mo siya ng mga salitang ganito, paniniwalaan niya. Yung papangakuan mo si Boss, paniniwalaan niya. Yun yung masakit putang ina Talaga. Bakit hindi naging matigas yung amo ko? Yun yung masakit Yun yung hindi ko matanggap. Na hindi dapat siya magtatagal ng ganyan. Diba kung nakinig lang siya sa amo niya, pero hindi Tiwala kasi iba kasi si Boss talaga, promise sa personal. Iba siya. Kung ano yung sinabi mo sa kanya, paniniwalaan niya.
lalo na nasa kapangyarihan si Victor, pinapangakuan siya na hindi, ayusin natin yung mga nag-ano sa'yo, yung mga nagloko sa'yo sa social media, yung mga nanggago sa'yo, yung mga nambalahura sa'yo, kakasuhan natin yan, kapsa. May ganyan pa yan si Victor eh. Putang ina mo, Victor, na Oo. Ayun pala, mga bata niya pala itong mga naninira na to. Hanggang ngayon, dire-diretso. alam mo yun, ito yung pinaka-ayokong naaalala, yung ganito. Alam mo kung bakit din ganito ako, naging emosyon ako ngayon. Kasi si Nanay Mary Ann eh, nakikita ko kay Nanay, sobrang dami ng bumabati ko sa kanya, sobrang dami ng ano sa kanya, pero si Nanay, biruin mo ang hiling niya, sana daw makasama na namin si Boss FLM, sana daw makalabas na si Boss FLM. Alam mo yung nanghihinayang ako sa buhay ng amo ko. Diba? Kasi hindi niya talaga deserve yung nasa loob siya ng kulungan. Putang ina naman! Kanina ba kami hihingi ng tulong? Diba? Para mapabilis lang to. Dahil yung mga kinilalang pamilya ni Boss. Diba? Hindi naman natin masisi eh. Diba? Hindi natin masisi kung bakit hindi sila maglabasan ngayon. Dahil hindi pwede. Dahil takot nga sila. Takot sila na mabash. Takot sila dahil malapit na ang eleksyon. Kung ako kamag-anak niyan, kung ako yung may malaking utang na loob dyan, itataya ko yung buhay ko. Itataya ko yung pagiging politiko ko. Dahil mas masarap sa pakiramdam yung ipagtanggol mo yung tama. Yung i-voice out mo kung ano yung tama. Pero dun sa mga dito sa mga kapatid na to, kabaliktaran ang mangyayari. As long as nananahimik sila, little by little, mawawasak ang mga loyalista ng dahil kay Francis Leo Marcos. Lilipat ito lahat. Diba? Bakit hindi pwede? Siyempre, may mga iniingatan silang reputasyon. Yun yung masakit dito eh. Reputasyon o buhay ng tao o kapakanan ng isang tao ang mahalaga. Sa iyo mga kaibigan, sa akin yung kapakanan ng tao ang mas mahalaga kesa sa reputasyon. Di ba? Mas masarap sa pakiramdam yung nakapagdulot ka ng labis na kasiyahan sa isang tao at sa mga nagmamahal dun sa tao na yun. Meron ka mabubuo na bagong pamilya. Marami ang madadagdag. Marami ang mas lalong hahanga sa'yo. Pero kabaligtaran nito sa ginagawa nitong mga hilaw. Kaya putang ina, hindi ko alam. Ginagawa naman lahat ng mga abogado ni Boss. Di ba? Pero alam naman natin kung gaano kabagal, di ba? Ang pag-usad ng batas dito sa Pilipinas kung gaano kabagal, di ba? Mabagal talaga mga kaibigan, yung Speedy Act Trial Act nga i-violate na kaagad eh. Pero magtataka kayo mga kaibigan, di ba? Bakit isa lang yung witness, hindi inaprobahan ng judge yung bail? Bakit? Yun ang tanong eh. Di ba? Bakit? Oh. Tapos di ba binash yung judge? Naglabas tayo ng ating mga saloobin. Halos lahat tayo nakapagmura. Tapos, ang mga abogado ni Apo Lakay nag-file ng motion to inhibit. Hindi nagdalawang isip yung judge na si Marlena Manuel na tanggapin ito agad-agad dahil ayaw niyang mabahiran ang kanyang record. Ayaw niyang masangkot sa mga influensyador na kumausap sa kanya o yung sa mga nananakot sa kanya. Merong ganun mga kaibigan eh. Ramdam ko lang ha. Ramdam ko yun. Kaya sobrang sobrang grabe talaga.
Tangina. Ay, ito yung pinaka-ayoko na naaalala. Yung naaalala ko yung amo ko. Simula nung una na sumama siya sa FBI. Dahil sa tiwala. Dahil sa paniniwala niya sa salita ng mga demonyo. At ikaw yon, Victor Lorenzo. Ikaw yon. Kaya alam mo, napakaswerte mo, Vic eh. Alam mo kung bakit? Kasi nung kasagsagan, nag-grade kayo sa Legrand. Nung nag-grade kayo sa Legrand, wala ako doon. Diba? Kasi sila boss, dapat yun papunta ng, ano yun eh, ng Camp Crame dahil merong kakasuhan na Fernel. Na isang bumabati ko sa kanya. Yun ang ano eh. Tapos dediretso ng Cagayan kasi lahat ng mga vlogger na tumarantado kay boss, lahat ng mga nagpapakalat sa kanya ng hindi maganda, dapat yun kakasuhan yun eh. Sa Cagayan, oo. Kaso hindi eh. Ang galing ng timing. Yun yung ng magkita-kita NBI, tayo sa norte. diba? Ang galing ng timing ng grupo ni Victor Lorenzo. Kaya putang ina mo, Victor Lorenzo, namnamin mo. Namnamin mo lahat. Dahil ito yung nararapat sa'yo. Tama. Kaisa mo kami, Francis Leo Marcos. Wala akong pakialam, kung malaman ng boss ko o isumbong ako ng kahit sino dahil nagpuputak ako dito, dahil pulong-pulo na ako. The freedom of speech, freedom of expression, inilalabas lang ang katotohanan. At bigla kong naawa kay Nanay Mary Ann, na pinipilit na maging masaya, pero hindi niya kaya. Pinipilit namin sumaya, pinipilit namin magpakasaya. Pero wala eh. Ang laki ng kulang eh. Diba? Ang laki ng kulang. Kasi wala dito sa piling namin yung amo ko eh. Wala dito sa piling namin yung tatay, kapatid, kuya. Pero mo kami, natutulog kami sa aircon. Tangina yung amo ko sa natutulog. Sa sahig. Sa kama na kahoy. Ano kinakain niya doon? Alam niyo ba kung ano na itsura ni boss ngayon? Sobrang payat niya na. Kaya ikaw putang ina mo, Vic Lorenzo. Wala akong ibang sisisi, hindi mo, di ikaw eh. Ikaw na kasi ikaw yung humayop, ikaw yung humuda sa amo ko. Kasi hayop ka nga, putang ina mo. Ang ina mo, ito yung maaalala ko, promise. Ito yung maaalala ko yung mukha mo, yung mukha mo, yung pagiging golo mo, ito yung maaalala ko. Putang ina mo, sarap mong liparot. Naku, sarap mong liparot yung pangbumukha mo. Sobra ka, Victor. Yung 3 to 4 days mo, ina mo, ilang buwan na. Tapos sasabihin ng mga Tabobo Warriors, scripted kami, na peke kami, na ganito kami. Bakit namin minumura ang isang kagalang-galang na Victor Lorenzo? Aba, putang ina nyo, wala kayong alam. Dahil sa lahat ng hayop na nakilala ko, nakita ko, nung nabubuhay ako, itong Victor Lorenzo na to, ang pinaka-hayop sa lahat ng hayop. Ganyan kakahayop, putang ina mo. Oh, ang dami ko ng mura sa'yo. Kulang pa yan. Putang ina mo. Mag-aaring na buwan na yung amo ko sa kulungan. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin tinatagtad. Hindi nyo pa rin tinakantanan, sa paggawa ninyo ng kaso. Halos lahat na. Ang ina nyo, ba't hindi nyo pa isama dyan na siya rin ang pumatay kay Lapu-Lapu? Siya ang pumatay sa lahat ng mga baboy na kinakatay, kinakarne sa babuyan. Lahat na! Oh, siya na rin pumatay kay Magellan. Lahat na! Ikaso nyo na, putang ina nyo. Diyan kayo masaya eh. Diba, Victor Lorenzo? Ganyan kakahayop, Victor. Putang ina mo. Kaya sasabihin nyo, tang ina nyo, matakot ako. Malapit na ako sa NBI. Puking ina. Excited na nga ako. Nakahanda na nga yung maleta ko. Papuntang correctional eh. Kung meron silang pwedeng ikaso sa akin eh. Diba?
Kaya babantayan natin mga kaibigan yan. Kung lalapastanganin nila ang karapatang pantao ni Sekiyama, unang sinumang FLM defenders, vloggers, supporters, mamatahan natin yan. Babantayan natin yan, FLM family. Putang ina, puno-puno na ng pagkain yung maleta ko sa bahay. Ha? Mas excited pa nga ako sa kanila eh. Oh. Tangina, ano ikakatakot ko? Ha? Ano ikakatakot ko sa NBI kay Victor Lorenzo? Eh, hayop yung Judas na yan. What will you feel if you speak the truth and nothing but the truth? Putang inang yan. Oh. Puking ina mo. Hindi ako takot makulong, Victor. Hindi nga rin ako takot mamatay eh. Diba? Ang ina mo. Yan mo, pinumaan. Magayin mo. Yes, eto yung bag ko. Kapag ka lumalabas ako, lagi kong dala to, puro damit ko. Pero yung isa ko, yung maleta ko, yung malaki. Nandun yung puro pagkain. Putang ina, para anytime, kahit saan ako, nagmumotor ako. Diba? Oh, bigla may dadampot sa akin. Hoy, Yama! John Chutan! Halika dito! Dadamputin ka namin. Putang ina, may dala akong damit. Diba? Kasi ayoko magaya sa amo ko na biglaan na lang na sumama siya sa NBI. Diba? Voluntaryo siya sumama para linisin yung pangalan niya. Aba, putang ina, hindi na siya pinalabas. Oh, kaya ako, lagi akong ready. Oh, kaya anytime, ha, anywhere, pwede niyo akong puntahan. So yun mga kaibigan, yung reaksyon natin dyan sa pangyayari na yan. So may kalalagyan talaga ito mga kaibigan. Dapat maipaliwanag at dapat maimbestigahan kung bakit nila kinunan ng worth 5 million pesos o bakit nila kinunan ng pera si Francis Leo Marcos at bakit sila may mga salitang pangako kay Francis Leo Marcos at bakit siya pinag-stay doon sa opisina ng ilang araw. Bumili pa ng folding bed doon natutulog, nagiinuman pa sila doon sa opisina. Bakit nangyari yung ganun? Di ba yan ang dapat na imbestigahan? Yan, scheme yan eh. Yung extortion scheme para sa akin. Yan yung ano nila, yung ginagawa nilang pag-extort. So tumutugma ito mga kaibigan doon sa salaysay nung isa ring complainant ng ano na extort ng ito ni Vic Lorenzo, yung si tatay. So may kalalagyan nga ito mga kaibigan. Abang-abang lang tayo doon sa mga susunod na update mga kaibigan. Kasi yung pinaka-latest update ngayon is birthday ni ni Inay Mary Ann Victory. So nandoon sila Sir Nino, yung mga Brown Squad, si Sekiyama at marami pang ibang bisita na nandoon. So nagkakasiyahan sila ron, pero deep inside sa bawat isa na nandoon ay may lungkot dahil hindi pa natin nakakamit ang hustisya para kay Francis Leo Marcos. So mga kaibigan, di ba? Only in the Philippines. Bakit ganun? Di ba? Dapat nung pagka-bail ni Francis Leo Marcos dun sa dun sa optometry law, dapat nirevisa muna nilang maigi, tingnan muna nila kung gaano kabigat yung ebidensya meron dito sa human trafficking na gusto nilang ipatong. Kasi nga, tinanim kaso na nga eh. So nakita naman natin, di ba? Yung complainant o yung isang witness na nag-testify doon, ang sinabi niya, ang nag-recruit sa kanya is a certain Julieta Peralta. Yun na nag-recruit sa kanya, doon niya binigay yung pera, yun na nag-process ng papel niya, yun lahat-lahat. So ano ang kinalaman ni Francis Leo Marcos sa kaso na human trafficking? Ano yung direktang magsasabi na si Francis Leo Marcos ang nag-recruit dito sa mga babae na to? Kasi nga noon, ang theory nito noon, parang ang gustong palabasin ng prosecution ay may kinalaman si Francis Leo Marcos. Yun lang ang kaya nilang gawin eh. Kasi alam naman nila doon sa complaint sheet na pangalan lang na Norman Mangusin ang isa doon sa mga ang isa doon sa mga akusado. So lahat ng akusado wala.
lahat ng akusado, fake yung mga pangalan na ginamit. Walang pagkakakilanlan yung mga tao bukod dun sa fake na pangalan. Alam naman natin dun sa mga panahon na yan, mga kaibigan, di ba? Napakadaling gumawa ng fake na ID, fake na passport, fake na lisensya, fake na birth certificate na authenticated pa nung araw galing NSO. Kasi maraming mga red tape dyan nung araw. Mga kaibigan, hindi yan ano. So, biktima si Francis Leo Marcos ng isang tanim kaso. So, nag-complain itong mga babae na to. Sinabi nila na ganito ganyan, nabanggit yung Norman Antonio Mangusin. Parang hindi, di ba? Norman Mangusin lang. Walang middle initial. O, di ba? Tapos, ito pa, si Glenn ng Italy, may mga dokumento siya at meron siyang papeles, meron siyang passport na ang ginagamit niyang pangalan ay Norman Antonio Mangusin. May birth certificate din siyang hawak. Yun ang ginagamit niyang pangalan sa Italia, mga kaibigan. Kaya maganda na rin na nanahimik na yung issue dito kay Glenn, kasi tatrabahuhin na ito ng defense panel kung paano nila makukuha si Glenn at maihaharap sa husgado dito sa atin, mga kaibigan. Isang yan, talagang napakatibay yan na na admission from Glenn aka Norman Antonio Mangusin, na siyang nag-recruit, na siyang perpetrator ng human trafficking. So, detalye by detalye kayang ipaliwanag ni Norman Antonio Mangusin aka Norman Antonio Mangusin Glenn na nasa Italy. Kayang-kaya niyang ipaliwanag yan, mga kaibigan. At darating din naman yung araw, mga kaibigan, na lalabas din at mangingibabaw ang katotohanan. Mangingibabaw pa rin ang kabutihan sa kasamaan. Mangingibabaw pa rin ang katotohanan sa kasinungalingan. Ang gulong natin, mga kaibigan, nasa ilalim tayo pero umaabante na tayo ng konti. Wala na tayo sa pinakailalim. Nakaabante na tayo ng kapiraso. So unti-unti na yan aakyat, mga kaibigan. In these few weeks, in these few months, makikita natin yung magiging takbo ng kaso doon sa bagong judge na naway ito pagbasihan niya ang kanyang desisyon ayon sa mga ebidensya, ayon sa mga salaysay, at ayon sa kanyang konsensya. Yan ang matinong judge, hindi magpapaapekto. Kailangan talaga buo, may tapang ka at hindi ka magpapadala sa solsol at hindi ka magpapadala sa takot. Kasi yung mga mai-influensyan tao na nasa likod nito, nag-uutos lang yan, utos lang ng utos yan. Kumbaga parang may chain yang yan, galing dito sa puno yung salita, dadaan kay ganito, pupunta kay ganyan, bago makarating kay ganito, bago makarating kay ganyan. So hindi nila alam kung sino yung pinakautak na politiko na nasa likod dito. Siyempre ganyan maglaro yung mga yan, mga kaibigan. Ganyan maglaro ang mga demonyong politiko sa atin. Napakasama. Isipin ninyo, kung may kinalaman nga kayo dyan, napakagaling ninyo. Pero hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Tandaan ninyo yan, kayong mga politikong may tibang budyi. Lang natin kumpirada lang natin yung track record ng mga nagawa ni Francis Leo Marcos at saka yung track record ninyo na nagawa ninyo dun sa inyong mga panunungkulan sa gobyerno, kung gaano katagal na kayo sa panunungkulan sa gobyerno, kung ano ang nagawa ninyo direkta para sa taong bayan, para sa ikakapakinabang ng nakararaming masang Pilipino. Tingnan natin kung meron kayong may dyan, di ba? Kung meron kayong naipamigay, meron kayong naging bahagi kayo ng magandang halimbawa sa lipunan, lalo na nung panahon ng pandemic.
Di ba? Sino makakapantay sa ginawa ni Francis Leo Marcos? Di ba? Sinasabi ko nga, ang pinakamalapit lang na maididikit ko sa meron ding ginawa katulad nung kay Francis Leo Marcos ay si Eming Pascual. At itong si Ramon Revilla Jr. at itong si Jolo Revilla. Sila lang yung mga lumabas, nagpakita ng muka, yung pamilya nila tumulong din nung panahon ng pandemic. Talagang hindi nila matitiis na may magutom sa kanilang mga constituent. Lumabas sila, hindi sila nag-uutos lang. Sila mismo personal nila, lumalabas sila. Kaya shout out sa inyo, Mayor Eming Pascual ng Gapan, Nueva Ecija, Senator Ramon Bong Revilla Jr. and Vice Governor Jolo Revilla. Long live, mabuhay kayo. At marami pa rin naman iba, meron pa rin iba, pero hindi ko lang masyadong kasi hindi ko naman napanood yung mga heroic act din na ginawa ng iba. Kasi ang nag-trending talaga, ang naging sensational talaga na heroic act ay yung heroic act na ginawa ni Francis Leo Marcos. So yun lang muna mga kaibigan, na Pilipino, OFW, mga kaibigan, pagpalain tayo ng Diyos at dagdagan natin ang ating mga panalangin. Lagi nating isama sa ating mga panalangin si Apo Francis Leo Antonio Marcos, na naway makamtan na natin ang hustisya para kay Francis Leo Marcos. Dahil tayo, malaki ang bilang natin FLM family sa 2022. Hindi natin ipagbibili ang ating boto, bagkus gagamitin natin ang ating puso at ang ating isipan na punong-puno ng wisdom at yung kapuruhan ng puso natin, gagamitin natin sa 2022. Susuportahan natin yung dapat nating suportahan. So yun lang muna mga kaibigan. Happy ng mata ko kasi nag-ano ko ng hand sanitizer. Yun lang muna yung update natin, kasi yung pinaka-update ngayon yung bagyong yung nasa Camarines Sur, nasa Bicol. Bagyong Rolly pala yun. Alas lahat sila, yun ang topic ng mga kaibigan. Grabe yung naidulot na pinsala. Kung nasa labas si Francis Leo Marcos, hindi niya matitiis yung mga yan. Meron at meron niyang gagawin na pagtulong dun sa mga nasalanta ng bagyo. Sigurado yan. Ano bang kaganapan ko sa buhay ko ngayon naman, itong araw na to? Ang nagawa ko ngayong araw na to, bumili ako ng processor. Pinalitan ko na yung processor nito. Bumili ako ng Intel Core i7 2600 CPU 3.40 GHz. So yan yung yung kaganapan ngayon. Tapos bumili ako nung laptop na pang play all. Nakuha ko lang ng $20. Lumang klaseng laptop na wala siyang hard drive, tapos sira daw yung wifi, hindi gumagana, sabi nung may-ari. Iniwan lang niya doon sa labas ng bahay. At yung 20 na pinambili ko, hinulog ko lang doon sa mailbox niya, diretso sa loob ng bahay niya. Tignan niyo mga kaibigan, no? Lumang modelo na to lumang modelo na. Angat natin, tingnan natin kung makikita ba. Ayan. HP na 6535B. Lumang modelo na to. Turion lang to na Ultra Dual Core Mobile. Di ba? Inayos ko kanina yan. Nilagyan ko ng Windows. Etong isa naman, sabi ko dati, sira na to, naglolo ko. Ang ginawa ko naman, nireformat ko yung yung SSD, yung solid state drive. Tapos bago ko dilagyan ulit ng panibagong Windows. Di gumagana na ulit. Ngayon, hindi naman naglolo ko, hindi namamatay. Hindi nagkakarag-karag. Ayan yung ngayon. Hindi naman siya nagkakarag-karag. So yun lang. Mamaya dito magpi-play ulit ako. Bukas tatalungin ko tong bata kung nakuha lang niya yung 300 hours na kulang niya. Kasi nakasalang yan dito, walang tigil yan. So
Yun lang mga kaibigan na Pilipino, OFW. Saan man sulok ng mundo tayo naroon, pagpalain tayo ng Diyos. Long live. I-off ko na. Ay, paano ba ito? Yan.